Tila matapang na isiniwalat mismo ni dating Department of National Defense Secretary na si Norberto Gonzales na di umano'y kasado na ang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. sa pagpasok ng 28th Congress ngayong taon. Dagdag pahayag pa ni Gonzales ay klaro pa sa sikat ng araw at kitang-kita umano sa pinakahuling survey na wala nang tiwala ang taong bayan sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo at tila naniniwala ang karamihan na mali ang direksyon na tinatahak na ng ating bansang Pilipinas. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Ito ang sinabi ng dating kalihim ng Department of National Defense at ngayon senatorial candidate na si Norberto Gonzales. Ayon kay Gonzales, ang ideya ng pagpapalit sa Pangulo ay nagmumula mismo sa mga ordinaryong Pilipino na kanyang nakakausap sa pag-iikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yung nangyayari sa lipunan natin ngayon, mayaman mahirap, talagang gusto daw nila pagbabago. Malinaw nga raw ang gusto ng taong bayan at ito ang pagbabago sa takbo ng politika sa bansa. Anya, marami na ang dismayado sa mga politiko na tila walang nagagawang tama. Nakikita raw ng mga tao na walang tunay na pagbabago at paulit-ulit lang ang sistema. Dagdag pa ni Gonzales, hindi lang simpleng reforma ang hinahanap ng publiko. Gusto nilang maramdaman ang pagbabago ngayon na sa pananaw niya, ito ay nangangahulugan ng isang mas radikal na hakbang, ang pagpapalit ng gobyerno. Binigyan din ni Gonzales na mayroon ng grupo ng mga Pilipino na naghahanda ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at naghihintay lamang ito ng isang mambabatas na magpapasa nito sa Kongreso. May ilang grupo na anyang naghahanda ng mga dokumento para sa isang impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gayunman, dahil raw mga ordinaryong mamayan lamang ang nasa likod nito, kinakailangan pa nila ng isang kongresistang pipirma bilang sponsor upang maging opisyal ang proseso ng impeachment. Samantala, tungkol naman sa hamon ng dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo kay Senador Amy Marcos na sampahan ng impeachment ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos, ito ang naging sagot ni Gonzales. Ang nakikita ko lamang sa ngayon, kunyari yung kapatid niya si Senator Amy Marcos, maganda yan na kung siya ititindig at sabihin na ako handa akong kausapin. Nilinaw ni Gonzales na magandang hakbang kung tatayong broker si Senator Amy para sa isang panibagong eleksyon. Anya, bukod sa galit ng maraming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon, patuloy rin ang pagbaba ng ratings ni BBM. Gusto ni Senator Amy Marcos na gawin niya, maganda yan, na maging broker siya ng isang panibagong eleksyon para makuha ang mandato ng taong bayan kung sino talaga gusto nilang mamuno. Pwede niyang gawin yan. Dahil pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang nakikita kong sentiment. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang, tila matapang at walang pagdadalawang isip na tahasang hinamon mismo ng dating presidential spokesperson ng dating Pangulong Duterte na si Atty. Salvador Panelo, si Senator Amy Marcos na pangunahan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Kung talagang sincero ito sa kanyang investigasyon patungkol sa di umano'y iligal na pagka-aresto ng dating Pangulong Duterte at tuluyang isuko sa kamay ng mga banyaga para hatulan at hayagang pagtatraidor raw ito na ginawa ni Marcos Jr. sa soberanya ng ating bansa at malaking grounds ito upang ito'y tuluyang matanggal sa kanyang pwesto sa pagkapangulo. BP Sara, manunumpa na ba kaya umuwi? Ito yan ang titingnan natin. Manunumpa na ba si BP Sara bilang presidente? Siguro nabalitaan nyo na, hindi ko na ipapakita yung video na si BP Sara ay nasa Pilipinas na. Okay, bagamat ang kanyang tatay ay nandoon pa rin, umuwi si BP Sara dito, no? Baka naman ang nasa isip, ako in my opinion lang nasa isip ni BP Sara na just in case, 'di ba? Alam naman natin, spare tire ang Vice President Spare tire. Just in case lang nasa ospital at may sakit si BBM. Halimbawa, hindi tayo nagbibintang. Halimbawa lang, tapos biglang namatay. Napaka-importante na nandito si BP Sara. Kasi kailangan niya manumpa agad. Isipin mo kung si BP Sara ay baka nasa Hague at namatay si Marcos, baka magkaroon ng constitutional crisis. Mababakante yung lugar Tapos hindi siya makauwi agad. O, di ba? Baka mamaya merong mga abuso or nananamantala sa posisyon, harangin yung pag-uwi ni BP Sara. That is possible. Cancelin mo lang passport nun. Paano uuwi yun? Diba? O, wag mo nang pauwi niya si BP Sara. For the meantime, gawa tayo ng issue rito. Halimbawa lang ito I'm just
I'm just thinking out loud, no? Namatay si Marcos. So, gawa tayo issue rito. Tapos, kuhanin na natin yung posisyon. Kasi for the meantime, hindi naman nila aminin, hindi makauwi si BP Sara. 'Di ba? Kaya it's very important din, kaya nga nabanggit ni BP Sara noon hindi sila pwede magsama-sama sa isang lugar nitong sila Marcos. Bakit? Kasi siya yung parang survivor. Anong tawag niya doon? Destined survivor ba 'yon? Basta hindi ko maalala yung binanggit niya, but ibig sabihin pag sakali naman binomba or namatay si Marcos, may nangyaring masama, nagkasakit. Merong papalit agad. Kapag hindi nakapalit, delikado po yan. Lalong-lalo na sa gobyerno medyo mapang-abuso. Sa gobyerno medyo meron talagang gustong umepal. Doon sa gobyerno na sa tingin mo ay talagang gustong maging presidente o prime minister na pero wala namang karapatan dahil ayaw ng taong bayan at wala namang mandato at alam nilang hindi sila makakakuha ng boto na sa taong bayan, sasamantalahin ng sitwasyon at before we know it, kakampi niya na yung mga congressman, mamaya baka presidente na yan o baka mamaya gawing prime minister. Wala po tayong pinagbibintangan, hindi po natin sinasabing may sakit si Marcos, but ang pinapakita natin dito, yung possibility, yung importance na pag may nangyari kay Marcos, makasumpa agad si BP Sara. That is very important. Ngayon, hindi ko alam kung yun ang nasa isip ni BP Sara, but it's only my opinion kasi isipin mo yung tatay mo nakakulong doon. Kahit ba anong problema, naiintindihan ko anong problema ng bansa, no? Hindi naman ganun kaano ang vice president, di ba? Pwede niyang asikasuhin muna yung tatay niya, wala namang mangyayari. Anyway, yung trabaho naman ni BP Sara dito sa Pilipinas, hindi na rin naman pinapakinggan ng gobyerno. So, hindi naman ganun kabigat. Kahit naman anong sabihin ni BP Sara, hindi na siya pinapakinggan . So, sa madaling salita, walang input, di ba? Hindi ganun kabigat. So, kung ako titingin, mas importanteng nandun siya sa tatay niya na nangangailangan ng presensya ng mga taong mahal. Siyempre, pag nakakulong ka, yan ang ano mo yung makikita mo yung mga taong mahal mo. Yan ang magpapalakas sa'yo. Dahil yung kulungan na yan, minsan iniipit nila ang tao para ma-break. Minsan ang tao matapang just like PRRD or Pastor Kibuloy. Kaya yung kinukulong just to break them. Tapos sumunod na doon sa gusto ng gobyerno na ilaglag ang mga Duterte. O ilaglag na ang patuloy na pag-asam ng susunod na presidency sa 2028. Posibleng ganun, di ba? So bitawan na nila yon kasi binibreak sila nang sa ganun, mangako sila na hindi, wala na, tapos na, okay na sa inyo na yan. Posibleng ganun, no? Ang nakakapag-ano dyan, yung andyan yung pamilya mo. And yet, umuwi si BP Sara. Ako talaga, iba ang tingin ko rito. Baka naman may nakikita si BP Sara na hindi natin nakikita. No? Or just simply ginagawa niya yung kanyang trabaho na kung may mangyari kay Marcos, at least andyan siya. Okay? Next topic po tayo. Laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba? Okay, dito nagkamali sila. Niyayari ito mga ito, hindi natin alam kung talagang mahihina lang ang ulo o talagang nilalaglag ba nila si Marcos o talagang gusto nila lang yung kanilang hari na si Tambaluslos ang maging susunod na presidente. Dahil ito ay maling-mali kung ano man, maling-mali yung diskarte nila kasi binuhay muli nila yung video na di umano ay tumitira ng cocaine si Bangag o si Marcos. So hindi natin alam kung naisip ba nila na namamatay na yung issue na yon, sila pa ang nagbuhay. Siguro ang motibo nila dito para sa ganun na pabulaanan na fake news yon. Pero miski na tapos na yon, hindi na nga masyadong pinag-uusapan, ngayon bumalik pa tuloy. Pinag-uusapan ulit dahil sila mismo ang nagbalik sa kagustuhan nila na idiin si Attorney Roque. Ang target dito si Attorney Roque, tapos yung ibibintang na ang mga vloggers ay fake news. Yan. Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic. Tingnan mo, up to now, hindi na i-establish what is wrong with that picture. Wala. Di ba? Up to now, walang mali. Okay?
hanggang doon lang sa sinabi sino nagbayad doon sa dinner na yon. Okay, up to this point. O, tingnan natin. and ni Pam. So mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, maraming nang chikahan. So pagdating ko po, yun po yung topic. About the Pulburon video. Okay, Okay. pulburon video. Sinabi Pasok mo ako. rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Atty. Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. At least up to this point fair si Pebble. So hindi niya inaano masyado yung kanyang mga kasamahan. O, tuloy. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Atty. Roque. Tama Yes, po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay parelease sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Ayun. Okay. Di ko alam kung nababasa ni Akop doon sa pinasang dokumento ni Pebbles or nagdadagdag bawas siya. Kasi sabi niya, doon patungkol dito sa video o doon sa picture na tumitira ng cocaine si Marcos, ang sabi niya ipalabas sa banyaga o sa foreigner na vlogger para para kapani-paniwala. Yun ang ibig niya sabihin. Para kapani-paniwala. Hindi ko alam. Again, yung word na kapani-paniwala ay binanggit niya sa dokumento o idinadagdag lang ni Akop. Bakit ko nababanggit? Kasi isusubo ni Akop kay Pebbles kung ano sasabihin. Pero si Pebbles, siguro in fairness, hindi niya nilalaglag yung, hindi natin alam kung bakit, hindi niya nilalaglag yung kanyang mga kasamahang vloggers o dating kasamahan. Kasi alam naman natin, ito si Pebbles, bumaliktad na. Diba? Nandun na siya kay Marcos. Dati tinitira niya si Marcos, ngayon ay na kay Marcos na. Okay, tuloy. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international vlogger dapat na maglabas or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, take note. Hindi sinabi ni Pebbles na para maging kapani-paniwala. Sa katunayan, kinorek niya si Akop. Kasi sabi ni Akop na pagkaisahan na ibigay sa foreign vloggers nang sa ganun mas kapani-paniwala. Sabi niya hindi na pagkaisahan. Yun lang ang sinasabi ng iba na mas maganda na sa foreigner ipalabas. Pero hindi sinasabi para maging mas kapani-paniwala. Okay? So, pasok Akop. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture? Bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang Binabanggit niya na. Kung totoo man yun, of course, nag-aano siya para hugas kamay, hindi niya sinasabing totoo. Pero kung totoo, bakit sa foreigner? Diba? Yun na. Gusto niya na sabihin ni Pebbles na para mas may credibility. Pero sinasabi niya hindi to. Inilalagay na niya sa bibig ni Pebbles, bakit sa foreigner? Para magkaroon ng mas magandang kredibilidad. Si Akop nang nagsasalita. Tingnan natin kung mag-a-agree si Pebbles. release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Siguro tumatain na to sa salawal to si natatain na sa salawal to si Akop. Sinubo niya ng lahat. O ano sabi niya? Mas magkaroon ng credibility. Ang dami na sinabi about credibility. Yun ang pinupunto niya. Isinusubo niya na lahat. Sinubo ko na lahat sa iyo, Pebbles. O ano sabi ni Pebbles? Para siguro para mapanood ng mas marami internationally. Laglag. Nalaglag si ano. Hindi ko alam kung sinasadya ni Pebbles na ilaglag siya or hindi nalaglag. Pero hindi nagtutugma yung kanilang pinag-uusapan. Iba ang gustong palabasin. Alam mo, yan ang mahirap. Okay? Sa isang investigasyon, in aid, yung iba kasi nakatago lang sa in aid of legislation, pero ang katotohanan, meron silang gustong palabasin doon sa kanilang resource person. Hindi ko maintindihan bakit ang isang investigador o isang senador o isang congressman na mag-iimbita ng resource person, pero ang gusto naman niyang marinig yung nasa isip niya lang. 'Di ba? Kaya ka nga nagtatawag ng resource person kasi hindi mo alam.
Kailangan mo ng tulong ng iba para sa ganoon, maliwanagan at makagawa tayo ng magandang batas. Hindi, ang karamihan nangyayari, di ba? O, do you agree with me? Lagay nyo dyan sa comment section. Ang karamihan ng tanungan ng mga, lalong-lalo na mga congressman, parang kung ano lang ang gusto nilang marinig sa resource person, yun na yun. Diba? Yan ang nangyayari ngayon. Oh. Mhm. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Ayun, inulit pa. Hindi siya pick upin mo na, Pebbles. Pick upin mo na. Oh, bakit kailangan ng semblance of credibility? Bakit? Semblance of credibility. Anong sagot ni Pebbles? Dahil hindi tunay yung litrato or yung Siya na, sinubo niya na lahat. Hindi nakuha sa subo. Inginuya niya na. Siya na ang umunguya para kay Pebbles. Okay, hindi ko alam kung hindi ko alam kung ayaw ilaglag ni Pebbles, no? Yung mga kasama niya, hindi ko alam kung bakit gano'n na sagot niya. Pero ang punto ko dito, hindi yung issue ng sagot ni Pebbles. Ang issue dito, talagang patuloy. Na sinusubo ng isang congressman kung ano ang gusto niyang marinig sa isang resource person. Hindi para malaman niya ang katotohanan, para palabasin niya yung gusto niyang lumabas sa isang resource person. Di ba? Kaya nga naman minsan yung mga ibang pinapatawag, ayaw mag-attend kasi nakikita nila. Ito yung parang tingnan nyo ang punto ko. Kini-question nila ang mga fake news vloggers, etc., etc., etc. Binabanatan ang mga vloggers. Para sa kanila, fake news vloggers yon, di ba? Sabi nila yan, siyempre, kwento nila yan, sila bida. Okay? So, ayaw nila ng mga vloggers na ganyan. Sino ang resource person? Another vlogger na ayaw kay BBM na ngayon gusto na si BBM. So, yan ang expert nyo. I am not questioning Pebbles. Okay? Kasamang vlogger yan na bumaligtad lang. But, ang punto rito, ang gulo-gulo nyo. Kini-question nyo yung mga ayos na vlogger at ang ekspertong kinukuhanan ninyo ng opinion ay isang vlogger na bumaligtad. Can you please explain the logic of that, mga congressman? Asan ang lohika nun? photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yon? Pangatlo na. Ano ulit sasagot niya? Bakit yung photo na yun kailangan ng grupo nyo ng semblance of credibility? Pangatlo, ano sasagot ni Pebbles? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. Di ba? Anong gusto niya marinig? Kasi peke yung video. Peke yung picture. Kaya kailangan ilabas sa foreign para magkaroon ng credibility. Yun ang gustong palabasin ni Akop. Hindi niya makuha. Anong sagot ni Pebbles? Kasi that time nakikinig lang ako. Do you think? Yung paulit-ulit na tanong ni Akop with the same credibility, pinaulit-ulit niya, yun ang gusto niyang marinig na sagot? Kasi that time nakikinig lang ako. Based on that, Akop, gumawa kayo ng batas. Sige, gawa kayo ng batas patungkol dyan.